Huwag kang mag-alala, Iza. Ako na ang bahala rito. Tatapusin ko na 'to. Matagal ko nang dapat ginawa 'to. Ang boses ni Rafael, ang asawa ko, kumakapit sa hangin ang mayaman at pamilyar na amoy ng niluluto kong kaldereta. Ang paborito niyang ulam, ang espesyal na handa ko para sa aming ika-10 anibersaryo. 1 dekada. 10 taon ng pagiging asawa niya, ng pagiging manugang sa pamilya de Vera, ng pagsasantabi sa sarili kong mga pangarap para buuin ang pangarap naming dalawa. Biglang nanghina ang pagkakahawak ko sa sandok na kahoy. Isang malutong na kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig ng kusina nang ito'y bumagsak, ngunit ang tunog na yon ay walang-wala kumpara sa pagbasag ng isang bagay sa loob ng dibdib ko. Naramdaman ko ang panlalamig na gumapang mula sa aking mga paa, paakyat sa aking batok. Ang dating mabangong amoy ng kaldereta ay tila naging usok na sumasakal sa aking paghinga. Nang pumasok si Rafael sa kusina, hindi niya ako tinignan sa mata. Ang mga balikat niyang dati sandalan ko ay ngayon tila pader na humaharang sa pagitan naming dalawa. May inilapag siyang isang brown envelope sa ibabaw ng granite countertop. Sa tabi mismo ng mga gulay na kanina lang ay masaya kong hinihiwa. "Sila, we need to talk." Malamig ang kanyang boses, kasing lamig ng sahig na kinatatayuan ko. Bago pa man ako makasagot, isang anino ang dumaan sa likuran niya. Si Doña Mirabel, ang biyenan ko. Ang tingin niya sa akin ay gaya ng dati. Isang tingin na tila sinusukat ang lahat ng pagkukulang ko. "Rafael, ano pa ang hinihintay mo? Paalisin mo na yan." Ang mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay parang batong ipinupukol sa akin. Finally, magkakaroon na ako ng tunay na apo. Apo. Ang salitang yon ay isang punyal na paulit-ulit na isinaksak sa puso ko sa loob ng 10 taon. Walang kamalay-malay, napahawak ako sa sarili kong tiyan, isang patag na tiyan na 10 taon kong inasam na may umusbong. Binuksan ni Rafael ang envelope at inilabas ang mga papeles sa loob. Itinulak niya ito, papalapit sa akin. Divorce papers. Ang mga letrang nakasulat ay lumabo sa paningin ko. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Isabel is pregnant. Pag-amin niya diretsahan, walang pag-aalinlangan. Kailangan ko siyang panagutan. Isabel. Ang pangalan ay parang lason na kumalat sa buong sistema ko. Ang masayahin at batang intern sa kumpanya niya. Ang babaeng madalas niyang ikwento na sobrang bibo at matalino. Ngayon, naiintindihan ko na. Kinuha ni Doña Mirabel ang isang ballpen mula sa isang lalagyan at halos isaksak ito sa kamay ko. Ang kanyang mga kuko na pula ay bumaon sa aking balat. "Pirmahan mo na." Madiin niyang utos. Ang mukha ay nag-aapoy sa tagumpay. "Para matapos na ang pagiging palamunin mo dito." Nakatitig lang ako sa linya sa ilalim ng papeles kung saan nakalimbag ang pangalan ko. Alessandra Montinola de Vera. Ang pangalang buong pagmamalaki kong isinulat 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang pagsulat muli nito ay tila pagpirma sa sarili kong sentensya ng kamatayan. Ang panulat sa nanginginig kong kamay ay parang mas mabigat pa sa buong mundo. Hindi gumalaw ang kamay ko. Ang bigat ng panulat ay parang bigat ng 10 taon na ibinagsak sa aking mga balikat. Sa isang iglap ng tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling, binitiwan ko ito. Gumawa ito ng isang mahinang kalansing sa ibabaw ng lamesa. Isang tunog ng pagsuway, isang halimaw ang tila nagising sa mga mata ni Doña Mirabel. Sumigaw siya sa kasambahay na si Luz, isang babaeng matagal na ring nagsisilbi sa bahay at nakasaksi sa marami kong tahimik na pagluha. "Luz, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ilabas mo ang lahat ng basura ng babaeng yan." Ang salitang basura ay tumagos sa aking pagkatao. Napanood ko na lang si Luz na nagmamadaling umakyat sa aming kwarto, ang dating kwarto namin ni Rafael, at ilang sandali pa'y nagsimula na siyang maghagis ng mga damit sa hagdanan.
Ang mga luma kong bestida, ang mga kupas na pantalon, ang mga t-shirt na pambahay na paulit-ulit kong sinusuot. Lahat ng gamit na saksi sa pagiging simple at matipid ko para sa pamilyang ito. Sa gitna ng mga nagkalat na damit, isang bagay ang gumulong at tumigil malapit sa paa ni Doña Mirabel. Isang maliit na ibon na gawa sa luwad. Ang kauna-unahang obra na ginawa ko, isang alaala ng pangarap na tinalikuran ko para sa pag-aasawa. Pinulot ito ni Doña Mirabel, pinaglaruan sa kanyang mga daliri. Sining? Anong sining dito? Isa lang itong piraso ng putik na walang kwenta. At sa harap ko, sa harap ni Rafael, walang pakundangan niyang binitiwan ito. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na luwad ang pumunit sa katahimikan. Ang maliit na ibon. Ang pangarap ko ay naging pira-pirasong abo sa sahig na marmol. Basura, ulit niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin. Katulad mo. Hinanap ng mga mata ko si Rafael. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit anong bakas ng lalaking minahal ko. Ngunit wala. Nakatayo lang siya roon, isang estranghero sa sarili naming pamamahay. Ang tanging sinabi niya, sa isang boses na halos pabulong, ay ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Sila, umalis ka na lang para sa ikatatahimik ng lahat. Wala kang utang na loob, pahabol na sigaw ni Doña Mirabel. Pagkatapos ka naming tulungan mula sa hirap, ito ang igaganti mo? Doon na ako tuluyang tumalikod. Naramdaman ko ang pagpatak ng ulan sa aking balat, kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Habang naglalakad ako, papalayo sa malaking gate na yon, isang matandang kamay ang humawak sa braso ko. Si Aling Teresita, ang kapitbahay namin. May inabot siyang payong at ilang lukot na perang papel na ipinilit niyang isara sa aking palad. Magpakatatag ka, iha! Bulong niya, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Nakikita ng Diyos ang lahat. Nagpatuloy ako sa paglakad sa ilalim ng ulan, yakap ang payong na bigay ni Aling Teresita. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang pabalik sa alaala ng araw na una akong pumasok sa gate na yon. Isang masayang nobya, puno ng pangarap. Ngayon, lumalabas ako na basang-basa sa ulan, dala-dala ang mga piraso ng basag kong pagkatao. Yumuko ako at dinampot ang isang piraso ng pakpak ng ibong luwad na nadala ng aking tsinelas. Giniginaw, nag-iisa, at walang patutunguhan, naupo ako sa isang hintayan ng bus. Ang lamig ng sementong upuan ay gumapang sa buo kong katawan. Sa aking palad, ang matalas na gilid ng nabasag na luwad ay bumaon, ngunit ang kirot ay hindi sapat para higitan ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Wala na. Lahat ay wala na. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, isang pangalan ng lugar ang pumasok sa isip ko. Isang malayong alaala. Batangas. Ang perang bigay ni Aling Teresita ay sapat lang para sa isang gabi, sa isang maliit na motel, sa kanto ng isang maingay na kalye. Ang amoy sa loob ng kwarto ay pinaghalong luma, alikabok, at amag mula sa kurtinang hindi na yata nasikatan ng araw. Ang mga pader na dating puti ay naninilaw na at may mga guhit na hindi mo mawari kung saan nanggaling. Humiga ako sa kama na matigas at malamig. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Nakatitig lang ako sa kisame, kung saan ang isang mantsa ay tila naghuhugis ng isang halimaw na handa akong lamunin. Sa dilim, ang mga salita ni Doña Mirabel ay bumabalik-balik sa aking isipan, isang sirang plaka ng panuno. Walang silbi, baog, palamunin. Ang bawat salita ay isang dagok, mas masakit kaysa sa isang tunay na sampal. At kasabay ng kanyang boses, ang imahe ni Rafael na nakatayo lang, walang ginawa, walang sinabi, para ipagtanggol ako. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay siya ring nanood habang ang mundo ko ay dinudurog. Isang masayang halakhak ng isang bata
na naglalaro sa buhangin kasama ang kanyang mga magulang. Ang tunog na yon, na dapat sana'y nagbibigay aliw, ay parang pinungbubog na kumalat sa dibdib ko. Ito ang pamilyang pinangarap ko. Ito ang buhay na ipinagkait sa akin. Kasabay ng pagtulo ng aking luha, biglang umilaw ang screen ng aking telepono at gumawa ito ng isang mahinang ugong. Isang unknown number ang tumatawag. Sa unay binaliwala ko, ngunit mapilit ito. Sa huli, sinagot ko, hindi para magsalita, kundi para makarinig ng ibang ingay maliban sa agos ng alon at ng sarili kong pighati. Hello? Alessandra Apo? Isang boses ng isang matandang babae. Mahinahon, puno ng init. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Sa sino po sila? Hirap kong tanong. Si Tia Corazon mo ito, iha. Ang kapatid ng lola mo. Tia Corazon. Ang pangalan ay nagbalik sa akin sa mga alaala ng kabataan. Sa probinsya, sa Batangas, naalala ko ang amoy ng sariwang luwad sa kanyang bakuran at ang alat ng hangin mula sa dagat. Isang malayong paraiso mula sa impyernong kasalukuyan kong kinatatayuan. Titiya. Iyon lang ang lumabas sa aking lalamunan. Garalgal at basag. Tumawag sa akin si Teresita, ang dati ninyong kapitbahay. Malumanay niyang paliwanag at sa isang iglap, naunawaan ko ang lahat. Ang kabaitan ni Aling Teresita ay umabot pala hanggang dito. Nag-aalala siya sa'yo, iha. Nasaan ka ba? Hindi ako makasagot. Paano ko sasabihin na nasa tabi ako ng dagat? Nag-iisip kung paano tatapusin ang lahat. Paano ko aaminin na ang babaeng 10 taon nilang inakalang maayos ang buhay ay isa na ngayong basahan na itinapon sa kalye? Tila naramdaman niya ang aking pananahimik. Hindi siya namilit. Sa halip, ang sinabi niya ang mga salitang hindi ko alam na kailangan kong marinig. Makinig ka sa akin, Alessandra. Umuwi ka dito sa Batangas. Iha, may lugar ka dito. Hihintayin kita. Umuwi ka. Ang dalawang salitang iyon. Sa narinig kong iyon, gumuho ang lahat ng pader na pilit kong itinatayo sa paligid ng puso ko. Ang pagpipigil, ang pagkukunwaring matatag, ang lahat ng iyon ay bumigay. Napaluhod ako sa buhanginan at doon, sa harap ng malawak na dagat, humagulhol ako ng humagulhol. Hindi lang yon iyak ng pighati. Iyon ang iyak ng 10 taon ng pagtitiis, ng mga pangarap na ibinaon sa limot, ng bawat patak ng luhang kinimkim ko sa dilim ng aking kwarto tuwing gabi. Ibinuhos ko ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang panghihinayang. Ang telepono ay nanatili sa aking tainga. Basang-basa na ng aking mga luha. Naririnig ko pa rin ang mahinahong paghinga ni Tia Corazon sa kabilang linya. Hindi nagsasalita, naghihintay lang. At sa pagitan ng bawat hikbi, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan, kasabay ng ugong ng mga alon. Ito na ba ang tuluyang pagsuko? O ito na ang simula ng paglaya? Ang biyahe sa bus papuntang Batangas ay isang mahabang pananaginip. Sa bawat paglayo ng bus mula sa magulo at malupit na syudad, tila may isang mabigat na kumot na dahan-dahang inaalis sa aking pagkatao. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga luntiang bukirin at hindi nagtagal, nasilayan ko ang pamilyar na kislap ng karagatan sa di kalayuan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay nag-iba ng amoy. Hindi na ito usok at polusyon, kundi alat at pangako ng kalayaan. Pagbaba ko sa terminal, naroon na siya. Si Tia Corazon, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang kanyang buhok na puti na ay tila sinag ng pilak sa sikat ng araw. Hindi siya nagbago. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at pag-unawa. Wala siyang sinabi. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari. Sa halip, lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat ng init at seguridad
na ipinagkait sa akin sa loob ng 10 taon. Doon, sa bisig ng isang halos estranghero, naramdaman kong nakauwi na ako. Ang bahay ni Tia Corazon ay simple lang, gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman, at may isang malawak na bakuran na tanaw ang dagat. Malayo sa malapalasyong bahay ng mga De Vera na malamig at walang buhay. Dito, ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat gamit ay may init ng pag-aalaga. Naghain siya ng mainit na tinolang manok at bagong saing na kanin. Habang kumakain ako, doon ko lang naramdaman ang matinding gutom. Hindi lang gutom ng tiyan, kundi gutom sa pakiramdam na ako'y inaalagaan at hindi hinuhusgahan. Kinabukasan, pagkatapos ng mahimbing na tulog na, matagal ko nang hindi naranasan, iginiya ako ni Tia sa likod bahay. Naroon ang kanyang maliit na paggawaan ng palayok. Ang amoy ng basang luwad at ng lupa ay bumuhay sa isang bahagi ng aking kaluluwa na matagal ko nang ibinaon sa limot. Naroon ang lumang potter's wheel, ang mga sako ng putik, ang mga hilaw na obra na nakahanay sa estante. Tahimik lang siyang umupo sa kanyang gulong at nagsimulang magpaikot ng putik. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay, tila may sariling isip na humuhulma ng isang banga. Hindi niya ako inutusan, hindi niya ako pinilit. Hinayaan niya lang akong manood at tumayo roon sa gitna ng mga pira-pirasong pangarap. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na kinutya ni Doña Mirabel. Ang mga kamay na nagkalyo sa kapipigan ng basahan at pagbabalat ng gulay. Dahan-dahan, lumapit ako sa isang sako ng putik. Kumuha ako ng isang dakok. Malamig ito sa aking palad. Magaspang. Ngunit habang pinipisil ko ito, unti-unti itong umiinit, sumusunod sa hugis ng aking mga daliri. Umupo ako sa isang bakanteng gulong. Nanginginig, nag-aalangan. Sinubukan kong gayahin ang ginagawa ni Tia. Sa una, ang putik ay ayaw sumunod. Dumudulas, nawawalan ng sentro. Parang buhay ko, magulo at walang direksyon. Gusto ko nang sumuko. Ngunit tumingin sa akin si Tia at ngumiti. Hayaan mo lang ang iyong mga kamay na makaalala. Sabi niya. Pumikit ako, huminga ng malalim at hinayaan ko. Hinayaan ko ang aking mga kamay na gumalaw. Ang mga daliri kong minsan nang kinalimutan kung paano lumikha. At dahan-dahan, sa ilalim ng aking palad, nagsimulang tumaas ang putik. Nagsimula itong magkahugis. Hindi ito perpekto. Tabingi ito. May mga guhit ng aking panginginig, ngunit ito'y isang mangkok. Isang maliit, hindi perpektong mangangkok. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, isang bagay na aking ginawa ay hindi para sa kanila. Ito ay sa akin. Ang putik ay naging aking mundo. Sa bawat pag-ikot ng gulong, sa bawat paghubog ng aking mga kamay, unti-unti kong naramdaman na may bahagi sa akin na nahuhubog din. Ang mga araw ay lumipas sa isang payapang ritmo. Paggising sa umaga sa amoy ng kape ni Tia Corazon, maghapong pagbabad sa paggawaan ng palayok, at pagtulog sa gabi na may pagod sa katawan ngunit may gaan sa kalooban. Ngunit ang mga sugat na 10 taong nilikha ay hindi basta-basta naghihilom. May mga araw na habang hinuhubog ko ang isang perpektong florera, bigla na lang aalingaw-ngaw sa aking isipan ang malamig na boses ni Doña Mirabel. Basura, katulad mo. Sa isang iglap, maninigas ang aking mga kamay, mawawala sa sentro ang luwad, at ang obra na sana'y magiging maganda ay babagsak at magiging isang walang hugis na bunton ng putik. Isang hapon, matapos muling masira ang isang ginagawa ko, napasuntok ako sa putik sa aking harapan. Isang iyak ng pagkadismaya ang kumawala sa akin. Bakit kahit dito, kahit sa lugar na ito, na dapat ay ligtas ako, dala-dala ko pa rin ang anino nila. Nakita ako ni Tia Corazon. Hindi siya nagsalita. Sa halip kinabukasan, may 2 siyang kasamang bisita sa paggawaan. Isang mas matandang babae na nagngangalang Aling Elena, na ang mga mata
ay may bakas ng kalungkutan ng isang byuda. Ang isa naman ay si Lorna, isang batang ina na laging nakayuko. Tila pasa ng sisi ng buong mundo, kasama ang kanyang maliit na anak na si Marco. Gusto rin daw nilang matuto, Sela. Sabi lang ni Tia, walang formal na usapan. Walang pagbabahagi ng mga kwento ng pighati. Umupo lang kaming apat sa paligid ng aming mga gulong. Si Aling Elena, na ang mga kamay ay sanay sa paglalabada, ay nahirapan sa una, ngunit may determinasyon sa kanyang bawat pagsubok. Si Lorna naman ay tahimik lang. Ang kanyang mga galaw ay maingat at puno ng pag-aalinlangan. Habang pinagmamasdan ko sila, nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang aking kalungkutan sa mga mata ni Aling Elena. Nakita ko ang aking kawalan ng kumpiyansa sa pagyuko ni Lorna. Naintindihan ko, hindi kami nag-iisa. Sa isang pagkakataon, muling bumagsak ang ginagawa kong mangkok. Napabuntong hininga ako, handa ng kunin at itapon. Ngunit bago ko pa magawa iyon, lumapit ang maliit na si Marco. Tinuro niya ang basag na putik sa aking gulong. Wow! Sabi niya sa kanyang munting boses. Mukha siyang bituin na nahulog. Napatingin kaming lahat sa kanya. At pagkatapos ay sa piraso ng putik. Sa mata ng isang bata, ang aking pagkakamali. Ang aking basura ay isang nahulog na bituin. Isang ngingiti ang sumilay sa labi ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang totoong nangiti. Tumingin ako, kina Aling Elena at Lorna, na nakangiti na rin sa akin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga basag na piraso, may isang bagay na nabuo. Isang koneksyon, isang pag-asa. Kumuha ako ng sariwang putik at inilagay ito sa gulong ni Lorna. Hayaan mong ituro ko sa'yo, sabi ko. At sa unang pagkakataon, ang boses ko ay hindi nanginginig. Ang paggawaan sa likod bahay ay naging isang pugad ng pag-asa. Ang dating tahimik na sulok ay napuno na ng mahihinang tawanan ni na Aling Elena at Lorna at paminsan-minsan ng masayang sigaw ng maliit na si Marco. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang estilo na lumalabas sa aming mga obra. Ang mga gawa ni Aling Elena ay matibay at praktikal, tulad niya. Ang kay Lorna ay maliliit at delikado, tila takot pang magkamali. Ang sa akin ay puno ng mga perpektong imperfection. Nalalapit na ang pista ng bayan at si Tia Corazon ang nagbigay ng ideya. Bakit hindi tayo kumuha ng isang maliit na pwesto sa plaza? Ipagbili natin ang ilan sa mga yan. Isang kaba ang kumalat sa dibdib ko. Ipakita sa mundo ang mga gawa ko, ang mga pirasong ito na hinulma mula sa aking pighati. Paano kung walang bumili? Paano kung pagtawanan lang nila? Ang boses ni Doña Mirabel ay muling bumulong sa aking isipan. Walang kwenta. Ngunit nang makita ko ang kislap sa mga mata ni Lorna at ang determinasyon sa mukha ni Aling Elena, isang bagay ang nagbago sa akin. Hindi na ito tungkol sa akin lang. Dumating ang araw ng pista. Ang aming munting pwesto ay simple lang, isang mesang kawayan na natatakpan ng puting tela. Maingat naming inayos ang aming mga tasa, mangkok at maliliit na florera. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na mais at ng masayang tugtugin mula sa perya. Maraming tao ang dumadaan, sumusulyap, ngunit walang humihinto. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting bumabalik ang pamilyar na pakiramdam ng kabiguan. Nang palubog na ang araw, isang mag-asawang dayuhan ang napahinto sa aming pwesto. Kinuha ng babae ang isa sa mga mangkok na ginawa ko. Isang mangkok na medyo tabingi ang bibig at may isang maliit na marka ng aking daliri na naiwan malapit sa ilalim. Inikot-ikot niya ito sa kanyang kamay. "This is beautiful," sabi niya sa kanyang asawa. "It has character. It feels alive." Pinagmasdan ko ang mangkok na yon. Ang markang yon na dati itinuring kong isang pagkakamali ay ang hinangaan niya. Binayaran nila ito at inabot sa akin ang ilang piraso ng asul at lilang salaping papel.
Habang hawak ko ang pera, isang kakaibang init ang gumapang sa aking palad. Ito ang unang perang kinita ko mula sa sarili kong pagod, mula sa isang bagay na ako mismo ang lumikha. Hindi ito allowance mula kay Rafael, hindi ito bigay. Ito ay sa akin. Isang patunay na ang mga kamay na minsan niyang sinabing magaspang ay may kakayahang lumikha ng isang bagay na may halaga, malayong malayo sa buhay na kinagisnan ko sa loob ng 10 taon. Sa malamig at malawak na mansyon ng mga De Vera, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. What do you mean na decline, Rafael? My God, nakakahiya. Nasa counter na ako. Reklamo ni Isabel sa telepono habang sinusuri ang kanyang bagong kulay na mga kuko. Nasa opisina si Rafael, nakahilot ang sentido. Isabel, I told you, may limit ang card na yan. Kakabayad ko lang ng malaking bill last week. Limit? For what? Para sa mga special vitamins ko? Para sa future heir mo? Your mother wants me to eat healthy, di ba? Well, healthy is expensive. Ang sagot niya, ang bawat salita ay may kasamang panunumbat. Napabuntong hininga si Rafael at napasandal sa kanyang swivel chair. Naalala niya si Sela. Kahit kailan, hindi ito nagreklamo tungkol sa pera. Sa katunayan, si Sela pa ang laging naghahanap ng paraan para makatipid. Ang simpleng kaligayahan nito ay ang makapagluto para sa kanya, hindi ang magwaldas sa mga mall. Fine, I'll transfer the money. Just take it easy, okay? Sabi na lang niya, pagod na sa pakikipagtalo. Pagkababa ng telepono, pumasok ang kanyang ina sa opisina. Narinig ko yan, sabi ni Doña Mirabel. May talim sa boses. Siguraduhin mong hindi niya lang winiwaldas ang pera ng pamilya. Bantayan mo ang bawat sentimo, Rafael. Ang kailangan natin ay isang apo, hindi isa pang gastusin. May isang bagay sa tono ni Isabel kanina, isang bagay tungkol sa mga special vitamins na nag-iwan ng isang maliit na katanungan sa isip ni Rafael, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pagod lang siguro siya. Ang hindi inaasahang tagumpay sa pista ay nagbukas ng isang maliit na pinto. Ang mag-asawang dayuhan ay ikinuwento ang aming mga gawa sa may-ari ng maliit na resort na kanilang tinutuluyan. Di nagtagal, nakatanggap kami ng isang order para sa 20 set ng tasa at platito. Sumunod ang isang maliit na kainan na umorder ng mga banga para sa kanilang mga mesa. Ang aming munting pugad ng pag-asa ay biglang naging isang abalang paggawaan. Ang kasiyahan ay may kasamang pagkalito. Hindi namin alam kung paano magpresyo, kung paano tumanggap ng bayad ng formal. Kailangan nating gawing opisyal ito, sabi ni Tia Corazon isang umaga. Habang pinagmamasdan kami ni Nina Aling Elena at Lorna na nag-iimpake ng mga tasa para protektado kayo at ang inyong mga gawa. Ang ideya ay nakakatakot, ngunit tama siya. Ang may-ari ng resort na umorder sa amin, isang mabait na ginang na nagngangalang Mrs. Diaz, ang nagbigay ng solusyon. May kilala akong abogada, magaling, matapang. May maliit siyang opisina dito sa bayan tuwing Sabado. Ang espesyalidad niya ay tulungan ng mga kababaihan. At iniabot niya sa akin ang isang calling card. Attorney Katrina Salcedo. Noong Sabado, nanginginig ang mga tuhod ko habang paakyat ako sa hagdanan ng isang maliit na gusali sa sentro ng bayan. Kasama ko si Tia Corazon bilang suporta. Ang opisina ni Attorney Salcedo ay ibang-iba sa aming paggawaan. Malinis, organisado, malamig ang buga ng aircon. Ang tanging palamuti ay isang painting ng isang babaeng nagpipinta at ang mga naka-framing diploma sa pader. Si Attorney Salcedo ay isang babaeng nasa mga 40 anyos, matalino ang tindig, at may mga matang tila nakikita ang kaluluwa mo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ipinakita ko sa kanya ang aming mga produkto at ipinaliwanag ang aming intensyon na magrehistro ng isang maliit na negosyo.
Maingat siyang nakinig. Tumatango paminsan-minsan. Maganda ang mga ito, Mrs. Montinola po. Mabilis kong sagot. Bago ko pa masabi ang De Vera. Sela na lang po. Okay, Sela, sabi niya at may isinulat sa kanyang notepad. Simple lang ang proseso ng pagrehistro. Pero bago yan, may ilang tanong lang ako. Sino ang nagmamay-ari ng mga disenyo? Ako po, sagot ko. Ako po ang gumagawa ng karamihan sa mga unang molde. At ginawa mo ang mga disenyong ito. Kailan? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Ang ilan po? Matagal na. Ang iba, nitong mga nakaraang buwan lang. Noong kasal ka pa? Diretsahan niyang tanong. Isang bukol ang tila bumaraha sa aking lalamunan. Tumangulang ako. Legal ba kayong hiwalay? May pinirmahan ka bang papeles? Ano ang napag-usapan ninyo tungkol sa mga ari-arian? Sunod-sunod niyang tanong. Ang bawat isa ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa aking dibdib. Pipinalayas niya po ako. Nauutal kong sabi. Pinapirma niya ako ng divorce papers. Wala po akong nakuha. Sumandal si Attorney Salcedo sa kanyang silya. Tinitigan niya ako ng matagal. Sa loob ng 10 taon, Sela, ano ang naging ambag mo sa pagsasama ninyo? Wala po. Halos pabulong kong sabi. Naaalala ang mga salita ni Doña Mirabel. Isa lang po akong may bahay. Hindi naman po ako nagtatrabaho. Umiling ang abogada at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kislap ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mali ka. Ang pagiging may bahay ay isang trabaho. Sino ang nagluto? Naglinis? Nag-asikaso ng bahay para makapag-focus ang asawa mo sa kanyang trabaho? Sino ang sumama sa kanya sa mga business dinner at ngumiti kahit pagod na? Hindi iyon wala. Iyon ay kontribusyon. At sa ilalim ng batas, ang iyong kontribusyon ay may katumbas na halaga. Ang mga disenyong ginawa mo habang kasal ka pa, parte iyon ng conjugal property ninyo. Natigilan ako. Conjugal property. Halaga. Ang mga salitang yon ay bago sa aking pandinig. Sa loob ng 10 taon, ang tanging narinig ko lang ay palamunin at walang silbi. Hindi po ako lalaban. Mabilis kong sabi. Gusto ko lang po ng payapang buhay. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng gulo, Sela. Mariin niyang sabi habang inaabot sa akin ang kanyang card. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa kabilang dulo ng isang laban para sa hustisya. Ang tanong ay ito, sa tingin mo ba, karapat-dapat kang ipaglaban? Iniwan niya akong hawak ang card, nanginginig ang kamay. Sa isang gilid ay ang pangalan niya, at sa likod, isang tanong na tila isinulat para sa akin. Kung hindi ngayon, kailan? Si Dr. Mateo Llorente ay isang taong nabubuhay sa gitna ng simula at wakas. Bilang isang obstetrician-gynecologist sa isang kilalang ospital sa Maynila, nasasaksihan niya ang himala ng bagong buhay sa bawat araw. Ngunit bilang isang byudo, alam niya rin ang bigat ng isang buhay na nagwakas. Ang kanyang asawa ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang komplikasyon sa panganganak at iniwan siya nito kasama ang kanilang nag-iisang anak na babae at isang pusong natutong maging mas maingat at mapagmasid. Isang umaga, habang sinusuri ang mga papeles ng kanyang mga pasyente, isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isabel Quinto. Ito ang pangalawang beses niyang makita ang pangalang iyon. Ang una ay noong nakaraang buwan, nang ang isa sa mga baguhang nurse ay nagkamaling na ibigay sa kanya ang folder ni Isabel na pasyente pala ng ibang doktor sa parehong klinika. Naalala niya ito dahil sa nakasulat na De Vera sa tabi ng pangalan. Ang De Vera Construction ay isang malaking pangalan sa industriya. Ngayon, narito na naman ang folder
dala ng isang medical assistant para sa isang konsultasyon. Tiningnan ni Mateo ang chart. Nakasulat doon na si Isabel ay nasa 2nd buwan ng pagbubuntis, ngunit may isang bagay na hindi tumutugma. Naalala niya ang unang beses na aksidenteng nakita niya ang resulta ng laboratorio ni Isabel. Ang kanyang HCG levels, ang hormone na nagpapatunay ng pagbubuntis, ay mababa, halos hindi umaabot sa threshold para masabing positibo. Noong una, inisip niyang baka masyado pang maaga. Ngunit ngayon, sa 2nd buwan, dapat ay tumaas na ito ng husto. Tiningnan niya ang bagong resulta. Pareho pa rin. Halos walang pagbabago. Napakunot ang noo ni Mateo. May isa pang resulta sa folder, isang ultrasound report. Ngunit ang imahe ay malabo at ang pangalan ng sonologist na nakapirma ay hindi niya kilala. Sakto namang pumasok si Isabel sa kanyang opisina kasama si Doña Mirabel. Si Isabel ay nakasuot ng isang maluwag na bestida at ang kanyang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Si Doña Mirabel naman ay hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Good morning, Doc." Masayang bati ni Isabel. "Nandito kami para sa aking regular check-up. Gusto kasing masigurado ni Mama Mirabel na healthy ang baby." Pilit nang ngumiti si Mateo. "Good morning. Maupo po kayo." Habang kinukuha niya ang blood pressure ni Isabel, na normal naman, hindi niya maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye. Ang paraan ng paghawak ni Isabel sa kanyang tiyan ay tila isang pag-arte. Ang kanyang mga sagot sa mga tanong ni Mateo tungkol sa morning sickness at paglilihi ay tila memoryado. Mga sagot na mababasa sa isang libro. Dahil sa kanyang profesional na tungkulin at sa isang hindi maipaliwanag na kutob, nagpasya siyang gumawa ng isang hakbang. "Mrs. De Vera," sabi niya kay Isabel, "dahil narito na rin po kayo, gusto ko sanang mag-request ng isang on-the-spot ultrasound para lang po makasigurado tayo sa heartbeat ng baby." Biglang namutla si Isabel. "Naku, Doc, hindi na po siguro. Nagmamadali rin po kasi kami. At saka, may ultrasound report na po ako, di ba?" "Iha, ano ka ba? Saglit lang yan." Sabat naman ni Doña Mirabel na sabik nang makita ang kanyang apo. "Payag ako, Doc. Gawin ninyo ang lahat para masigurado." Walang nagawa si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang saglit na sindak bago niya ito itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Habang inihahanda ng nurse ang aparato, si Mateo ay tumayo sandali at pumunta sa kanyang mesa. May isang bagay sa isip niya na kailangan niyang kumpirmahin. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang medical record system ng ospital. In-type niya ang pangalan, L. De Vera. At ang lumabas sa screen, isang medical history mula 7 taon na ang nakalipas, ay ang lihim na sisira sa lahat. Kung hindi ngayon, kailan? Ang tanong ni Attorney Salcedo ay umalingaw-ngaw sa aking isipan sa loob ng maraming araw. Tila isa itong multo na sumusunod sa akin habang naghuhubog ako ng luwad, habang naglalakad sa dalampasigan, habang nakatitig sa kisame bago matulog. Ang ideya ng pagbabalik, ng pagharap sa mga De Vera, ay nagdulot ng isang pamilyar na takot sa aking dibdib. Ang gusto ko lang ay kapayapaan, ngunit tama ang abogada. Paano ko makakamit ang kapayapaan kung may isang malaking bahagi ng aking nakaraan na hindi pa nabibigyan ng hustisya? Isang gabi, habang nagkakape kami ni Tia Corazon sa beranda, nakatingin sa mga bituin, tinanong niya ako, "Handa ka na ba, Iha?" Hindi niya sinabi kung para saan, ngunit alam ko. Alam na alam ko. "Natatakot po ako, Tia." Pag-amin ko, paano kung tama sila? Nawala talaga akong halaga? Ibinaba ni Tia ang kanyang tasa. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at puno ng kalyo mula sa dekada ng paggawa ng palayok. "Ang halaga mo, Alessandra, ay hindi nakikita sa mata ng ibang tao. Nakikita yan sa mga bagay na kaya mong likhain.
Itinuro niya ang mga hilera ng mga banga at tasa sa loob ng paggawaan na natatanglawan ng ilaw mula sa bumbilya. Tingnan mo yan, mula sa putik, sa isang bagay na tinatapakan lang, nakagawa ka ng ganda, nakagawa ka ng silbi. Kung kaya mong gawin yan sa putik, ano pa kaya sa sarili mong buhay? Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ko. Kinabukasan, may determinasyon na hindi ko naramdaman noon. Tinawagan ko si Attorney Salcedo. Gusto ko pong lumaban, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Sa Maynila, isang sobre ang dumating sa opisina ni Dr. Mateo Llorente. Galing ito sa isa niyang pinsan na abogado, ang kanyang pinagtanungan tungkol sa etika ng pagbubunyag ng impormasyon ng pasyente. Ang sagot ay malinaw. Kung may malinaw na ebidensya ng panloloko o krimen at kung ito ay para protektahan ang isang taong naloloko, ang kanyang tungkulin bilang isang mamamayan ay mas matimbang kaysa sa confidentiality. Hawak niya ang 2 piraso ng ebidensya. Ang una ay ang resulta ng ultrasound na ginawa niya kay Isabel noong araw na yon. Ang resulta, empty gestational sac. Walang sanggol, walang tibok ng puso. Isang kasinungalingan. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Isabel nang makita nito ang resulta sa monitor at kung paano nito dali-daling hinila si Doña Mirabel palabas ng klinika sa dahilan na bigla siyang nahilo. Ang pangalawang ebidensya ay ang lumang medical record ni Rafael de Vera. Ang diagnosis, azoospermia secondary to physical trauma. Kawalan ng semilya, imposibleng makabuntis, 2 kasinungalingan, isang malaking panloloko na nakasentro sa isang pamilya. Hindi niya kilala si Alessandra Montinola, ang orihinal na asawa, ngunit bilang isang taong nakaranas ng pagkawala, naramdaman niya ang bigat ng inhustisyang ginawa sa babae. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap sa internet ang pangalan, Attorney Katrina Salcedo. Isang pangalan na lumabas nang mag-research siya tungkol sa mga pro bono lawyers for women's rights. May isang numero siyang tinawagan. Linggid sa kaalaman ng lahat, may isa pang paghahanda na nagaganap. Si Aling Teresita, ang matandang kapitbahay, ay may itinatagong isang maliit na notebook. Sa loob ng maraming taon, dahil sa awa kay Sela at inis kay Doña Mirabel, palihim niyang isinusulat ang mga bagay na kanyang naririnig at nakikita. Ang mga araw na hindi pinapakain si Sela, ang mga mamahaling regalo na binibili ni Sela para kay Rafael gamit ang naipong kakarampot na allowance, ang mga masasakit na salitang ibinabato ni Doña Mirabel. Isang talaan ng 10 taong pagtitiis. At ngayon, naramdaman niyang malapit nang dumating ang araw na ang maliit na notebook na yon ay magiging isang mahalagang sandata. Sa Batangas, sa opisina ni Attorney Salcedo, nagkita kaming 2. Sa ibabaw ng kanyang mesa, inilatag niya ang plano. At sa kauna-unahang pagkakataon, habang nakikinig ako sa kanya, hindi takot ang naramdaman ko, kundi pag-asa. "Handa ka na ba, Sela?" tanong niya ulit. Tumango ako, mas matatag na ngayon. "Opo, attorney, handa na po ako." Ang silid ng mediation center ay balot ng nakabibinging katahimikan at ng malamig na hangin mula sa aircon. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo ang mga de Vera. Si Doña Mirabel, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila baluti ng kanyang kayabangan. Si Rafael, na mukhang pagod at balisa. Ang mga mata ay may itinatagong takot. At si Isabel, na himas-himas ang kanyang tiyan, ang ngiti ay puno ng pangungutya. Sa kabilang panig, nakaupo ako katabi ni Attorney Salcedo. Hindi ako nakasuot ng mamahaling damit. Suot ko lang ay isang simpleng blusa at pantalon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang pakiramdam ko ay nakasuot ako ng dignidad. Hindi na ako nakayuko. Tinitigan ko sila isa-isa. "Bilisan na natin ito.
Masungit na sabi ni Doña Mirabel. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Narito ang tseke. 50,000. Sapat na yan para makapagsimula ka sa kung saang lungga mo gustong tumira. Ang kapalit, pipirma ka sa dokumentong nagsasabing wala ka nang hahabulin sa mga disenyo o sa kumpanya. Inilapag ni Rafael ang tseke sa mesa. 50,000, ang halaga ng 10 taon ng paglilingkod. Ang halaga ng buhay ko sa mata nila. Dati, siguro ay kinuha ko na ito at nagpasalamat pa habang umiiyak. Ngunit ang sela na nasa harap nila ngayon ay hinulma na sa apoy ng pighati at pinatibay ng sariling pagsisikap. Hindi namin tatanggapin ang offer, kalmadong sagot ni attorney. Salcedo, nanlaki ang mata ni Isabel. Excuse me? Choosy ka pa? Alam mo bang kailangan namin ng pera para sa baby? Ang kapal ng mukha mong agawan pa ang anak ko. Anak? Ulit ni attorney. Salcedo, ang isang kilay ay tumaas. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Pag-usapan natin ang anak na yan. Biglang namutla si Isabel. Ang kanyang kamay na humahaplos sa tiyan ay biglang tumigil. Ayon sa medical abstract na nakuha namin sa pamamagitan ng subpina mula sa ospital kung saan nagpa-check up si Miss Quinto. Sinimulan ni attorney. Salcedo, ang bawat salita ay malinaw at matalas. Walang heartbeat, walang gestational sac. Sa madaling salita, walang sanggol. Isang singhap ang kumawala sa bibig ni Doña Mirabel. Ano? Anong sinasabi mo? Kasinungalingan yan. May kopya po kami ng official ultrasound report, Doña Mirabel. Patuloy ng abogada at inilatag ang papel sa mesa. Ang tiyan ni Miss Quinto ay walang laman kundi hangin at ambisyon. Napatingin si Rafael kay Isabel. Ang mukha ay puno ng pagkalito na unti-unting napapalitan ng galit. Iza, totoo ba to? Sabi mo nakita mo sa ultrasound. Nagkakamali sila. Inedit nila yan. Sigaw ni Isabel. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay naglantad sa kanya. Tumayo siya, akmang aalis. Ngunit natigilan siya sa sumunod na sinabi ni Attorney Salcedo. Maupo ka, Hija. Hindi pa tayo tapos. Dahil ang kasinungalingan mo ay konektado sa isang mas malalim na lihim. Bumaling ang tingin ng abogada kay Rafael. Sa pagkakataong ito, si Rafael naman ang namutla. Tila alam na niya ang susunod na mangyayari. Tila gusto niyang maglaho sa kinauupuan niya. Tinanong namin ang sarili namin, wika ni attorney. Salcedo, bakit kailangang magsinungaling ni Miss Quinto? At ang sagot ay nahanap namin sa medical history mo, Mr. De Vera. Inilatag ng abogada ang isa pang dokumento. Luma na ito. May petsa 7 taon na ang nakakaraan. Azoospermia, basa ni Attorney Salcedo. Isang kondisyon kung saan walang similya ang isang lalaki. Kadalasang dulot ng trauma o genetics. Mr. De Vera, alam mong baog ka. Alam mo ito 7 taon na. Pero hinayaan mong akuin ni Sela ang sisi. Hinayaan mong tawagin siyang walang silbi ng sarili mong ina habang ikaw ang may diferensya. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng tunog ng isang bagay na bumagsak. Si Doña Mirabel, na kanina lang ay puno ng yabang, ay napaupo sa kanyang silya, hawak ang dibdib. Ang mukha niya ay kulay abo. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang perfect son, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Rafael? Bulong ni Doña Mirabel. Ang boses ay nanginginig. Totoo ba? Ang tagapagmana? Ang apo ko? Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamatinding kumpirmasyon. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Ang pamilyang naghari-harian sa buhay ko. Ang babaeng manloloko na ngayon ay umiiyak sa takot na makasuhan. Ang matandang mapagmataas na ngayon ay gumuho ang mundo. At ang asawang duwag na nagtago sa palda ng kanyang ina at sa kasinungalingan ng kanyang kabit. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring galit. Ang naramdaman ko lang ay awa.
awa, para sa mga taong kailangang manakit at magsinungaling para lang maramdaman nilang may halaga sila. Tumayo ako. Sa unang pagkakataon, ako ang pinakamatangkad sa silid. Attorney Salcedo, sabi ko ng mahinahon, ayusin na po natin ang kaso. Gusto ko na pong umuwi sa Batangas. May mga orders pa akong tatapusin. Iniwan namin silang nagkakagulo. Ang sigawan ni na Doña Mirabel at Isabel, ang pagmamakaawa ni Rafael, lahat ng iyon ay naging ingay na lang sa likuran ko habang naglalakad ako palabas ng pinto, patungo sa liwanag ng araw. Mabilis na gumulong ang gulong ng hustisya matapos sumabog ang katotohanan. Sa tulong ni Attorney Salcedo at sa bigat ng mga ebidensya, wala nang nagawa ang pamilya de Vera, kundi ang sumuko. Walang mahabang paglilitis sa korte, walang drama sa telebisyon. Tanging isang tahimik na pirmahan ng kasunduan sa loob ng opisina ng abogada. Nakuha ko ang kalahati ng halaga ng aming conjugal properties, isang halagang hindi ko kailanman inakala na mahahawakan ko. Higit pa roon, kinilala ng korte na ako ang sole owner ng lahat ng disenyo of Sela Pottery. Ang pangalang minsan nilang minaliit ay ngayon isa ng legal na pag-aari. Pagkatapos ng pirmahan, lumabas ako ng gusali. Ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat, tila isang yakap ng tagumpay. Hinihintay ako ni Tia Corazon sa di kalayuan, nakangiti. Ngunit bago ko siya mapuntahan, narinig ko ang isang pamilyar na boses na tumawag sa aking pangalan. Sela. Huminto ako at lumingon. Si Rafael. Ibang-iba na siya sa lalaking nakilala ko. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay lubog. May itim na bilog sa ilalim na nagpapahiwatig ng walang tulog na mga gabi. Wala na ang tikas ng isang manager. Ang naiwan na lang ay isang lalaking pagod at talunan. Lumapit siya. Nag-aalangan. Sela, pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang? Tumingin ako sa kanya. Dati, ang bawat paglapit niya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay isang payapang kawalan. Para akong nakatingin sa isang lumang litrato ng taong hindi ko nakilala. Wala na tayong dapat pag-usapan, Rafael. Tapos na ang lahat. Mahinahon kong sagot. Hindi pa. Pilit niya. Humakbang papalapit. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kanyang palad, nanginginig. Pinalayas ko na si Isabel. Sinampahan na namin siya ng kaso. Sila, alam ko gago ako. Alam ko nagkamali ako. Pero ngayong alam na natin ang totoo, na hindi ikaw ang may problema. Huminto siya. Tila hirap na hirap lunukin ang kanyang pride. Hindi na natin kailangan ng anak, Sela. Tanggap ko na. Pwede tayong magsimula ulit. Tayong dalawa lang, gaya ng dati. Pinagmasdan ko siya. Nakikita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata. Hindi ito pagmamahal. Ito ay takot. Takot na mag-isa. Takot na harapin ang kanyang ina nang walang buffer. Takot na aminin na ang buhay niya ay gumuho dahil sa sarili niyang kagagawan. Gusto niya akong bumalik hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya, nang magtatakip sa kanyang mga kakulangan. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Rafael, simula ko. Ang boses ko ay matatag. Noong pinalayas ninyo ako, noong tinawag ninyo akong basura, namatay na ang Sela na kilala mo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon, hindi na siya ang asawa na kayang tiisin ng lahat para sa kakarampot na pagmamahal. Sela, please. Naluluha niyang sabi. 10 taon, Rafael. 10 taon kong inako ang sisi sa isang bagay na kasalanan mo. 10 taon kong tiniis ang pang-aalipusta ng nanay mo habang nananahimik ka lang sa gilid. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag doon ay pang-aalipin. Tumingin ako sa kotseng nakaparada sa likod niya. Ang bintana sa likod ay bahagyang nakabukas. Nakita ko si Doña Mirabel sa loob.
nakayuko, nakatingin sa kawalan. Ang matapang na matriarka ay isa na lamang matandang babae na nag-iisa sa kanyang kayamanan. Nagtama ang paningin namin saglit. Wala na ang apoy ng galit sa mga mata niya. Tanging hiya at pagsuko. Ibinalik ko ang tingin kay Rafael. Huwag kang mag-alala. Pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para hindi ko nadalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na bagay. Ang gintong singsing na aking tinago. Inilagay ko ito sa palad niya. Ibinabalik ko na to. Maluwag na masyado sa akin. Hindi na kasya. Tinalikuran ko siya. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko. Isang garalgal na sigaw ng pagsisisi. Ngunit hindi na ako lumingon. Naglakad ako palapit kay Tia Corazon na naghihintay nang nakabukas ang mga bisig. Sumakay kami sa sasakyan pabalik sa Batangas. Habang binabaybay namin ang highway, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila. Isang napakagandang paglubog ng araw. Pero sa akin, ito ay mukhang isang napakagandang pagsikat. Wala na ang bigat sa dibdib ko. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang malawak na kalsada sa harap at ang aking mga kamay na handa ng lumikha ng bago at sarili kong bukas. Lumipas ang 5 taon. Ang dating maliit na paggawaan sa likod bahay ni Tia Corazon ay lumawak na. Ngayon, kilala na ito bilang Sela Art at Healing Center, isang malawak na hardin na puno ng mga namumulaklak na bougainvillea at mga estante ng mga obrang luwad. Hindi lang ito bilihan ng paso at pinggan. Ito ay naging kanlungan. Dito, ang mga babaeng dumaan sa bagyo ng buhay, mga iniwan, mga sinaktan, mga nawalan ng pag-asa, ay natututong humawak muli ng putik at bumuo ng bago mula sa wala. Nakaupo ako sa aking opisina na may malawak na bintanang nakatanaw sa dagat ng Batangas. Ang hangin ay payapa. Sa aking mesa may isang bukas na sobre, isang sulat mula kay Rafael. Wala nang kirot sa dibdib ko habang binabasa ko ang kanyang sulat kamay. Ikinuwento niya ang pagpanaw ni Doña Mirabel noong nakaraang taon. Namatay daw ito sa loob ng malaking mansyon, mag-isa, habang tinatawag ang pangalan ng apo na hindi kailanman dumating. Si Isabel naman ay kasalukuyang nagbubuno ng parusa sa kulungan dahil sa patong-patong na kaso ng estafa mula sa iba pang pamilyang niloko niya matapos siyang palayasin ng mga De Vera. At si Rafael? Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment. Nagtatrabaho, umuuwi, kumakain mag-isa. Sabi niya, sa katahimikan ng kanyang buhay, doon niya lang naintindihan ang halaga ng ingay at pagmamahal na dinala ko noon sa buhay niya. Patawad. Ang huling salita sa sulat. Dahan-dahan kong itinupi ang papel. Hindi ko ito tinapon at hindi ko rin ito sinunog. Inilagay ko lang ito sa loob ng isang kahon sa ilalim ng aking drawer. Ang kahon ng mga alaala na hindi na kailangang balikan, ngunit parte ng kung sino ako ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay ang kalayaang hindi na sila isipin pa bago ako matulog sa gabi. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Sinalubong ako ng masayang ingay ng paggawaan. Ma'am Sela, tawag ni Lorna. Dati, isa siyang takot na biktima ng pang-aabuso. Ngayon, siya na ang head instructor. Nagtuturo sa mga baguhan kung paano sentruhin ang putik sa gulong. Ang anak niyang si Marco ay malaki na. Tumatakbo sa hardin kasama ang iba pang mga bata. Lumapit sa akin si Tia Corazon at Aling Teresita. Matatanda na sila. Mabagal na ang lakad, ngunit ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, no? Puna ni Aling Teresita. Oo nga po, sagot ko, habang pinagmamasdan ng ginintuang liwanag na tumatama sa mga bagong luto na banga. Wala akong asawa, walang lalaking humahawak sa kamay ko, pero habang tinitingnan ko ang paligid, ang komunidad,
na nabuo ko, ang mga ngiti ng mga babaeng natulungan ko, at ang sarili kong mga kamay na puno ng mantsa ng luwad. Alam kong hindi ako nag-iisa. Puno ang puso ko. Umaapaw. Kumuha ako ng isang dakok na putik. Malamig, malambot, handa sa anumang hugis na gusto kong gawin. Noon, akala ko ang buhay ko ay parang isang basag na paso na hindi na maibabalik sa dati. Mali pala ako. Ang puso ng isang babae ay parang luwad. Maaring madurog, maaring matuyo, maaring tapakan. Pero lagyan mo lang ng kaunting tubig, kaunting pagmamahal, at sapat na apoy ng pagsubok. Muli at muli itong mabubuo. Mas matibay, mas maganda. At sa pagkakataong ito, ako na ang magdedesisyon kung anong hugis ang gusto kong maging. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng dagat at ng lupa. Ito ang amoy ng tagumpay. Ito ang amoy ng kalayaan. Ako si Alessandra Montinola at buo na ako ulit. At sa pagtuyo ng luwad at pagtibay ng bagong anyo ni Sela, dito natin pansamantalang isasara ang pahina ng kanyang buhay. Isang buhay na pinanday ng sakit, ngunit pinakinang ng sariling pagmamahal. Sa inyo, aking mga tapat na tagapakinig, taos puso akong nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. May mga gabing kailangan kong huminto sa pagsusulat dahil tila nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ni Sela noong pinalaya siya sa sarili niyang tahanan. Marahil ay dahil alam nating lahat na ang kwento niya ay hindi lamang katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong hikbi at tahimik na laban ng napakaraming kababaihan na kilala natin. O baka nga, ito ay kwento rin ng iyong sariling buhay. Nais ko sanang magsilbing liwanag ang kwentong ito. Isang paalala na ang pagkasira ay hindi katapusan. Gaya ng sinabi ni Sela, ang puso ay parang luwad. Kailangan itong masaktan at dumaan sa apoy para tumibay at maging isang obra na walang katulad. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para makalaya na tayo sa hawla ng nakaraan. Ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang katanungan na bumabagabag sa akin habang tinatapos ko ang kwentong ito. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Sela at lumuhod sa harap mo ang asawang nanakit sa'yo, nang lubos para humingi ng isa pang pagkakataon, kaya mo pa bang buksan ang pinto? O tulad ni Sela, pipiliin mo na ring isara ito ng tuluyan para sa iyong kapayapaan? Sabihin ninyo sa akin ang inyong nasa loob. I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga sagot at damdamin. At kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong puso o lakas sa inyong loob, pakiusap, i-like at i-share ninyo ito. Baka sakaling may isang Sela sa inyong mga kaibigan na kailangang makarinig nito ngayon. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Maraming salamat.